will guarantee that you'll find yourself. Yun ang mahirap minsan, Chinky, you know? They don't anymore know who they are. Kasi yung dreams nila, hindi kanila eh. Ang poverty is not found in the pocket eh. Poverty is found in the mindset. Ito, OFW. Yun ba mga pinasalubungan nyo, mayroon man lang pabaon sa inyo nung umalis kayo? Wala. Baka ang pabaon niyan, listahan o kaya size ng sapatos. Hello, hindi nyo alam, baka naglilinis ng inodoro yan. Totoo. Baka hindi nyo alam, umiiyak sa gabi yan. Totoo. Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Grabe. Tama. Alam mo, ano yan, maraming ganyang istorya. Yung totoo talagang, turuan nyo silang mangisda. Hindi kasamaan ng ugali pag sinabi mong tumayo ka sa sarili mong paa. Kasi sa totoo lang, maski magulang natin, hindi sila komportable na lahat ng kailangan nila hihingi nila sa'yo. Tandaan niyo po, ang humihingi, hindi siya komportable nangihingi siya. Totoo. Palagay niyo ba yung nangihingi sa inyo, komportable hingi siya ng hingi? Hindi rin siya. These people also don't feel good. Oo, nahihiya rin yun eh. Nahihiya rin yun. Ang problema, nire-reward mo yung discomfort nila. So yung discomfort nila, nagiging comfort. Oo. Na in the end, naging dependent sila. Pag tinanggihan mo dahil wala ka nang maibigay, ikaw pa masama. Yeah. So it's going to be cycle, a vicious cycle. Sa atin lang, self-love pa rin babalik. Meron ka pa ba? Iba nangungutang para dyan. At saka, hello, yung hinihingi ng iba, hindi naman need. Oo. Want naman. Hello, makahingi sa'yo ng iPhone. Hello. O, tsaka hindi lang yun. Parang ang point lang, ito nga yung weird part eh. Ang weird part in the sense na may study nga, tuwing bumabaksak ang ekonomiya ng bansa at ng worldwide. Siyempre, ang projection, bababa ang pera padala galing sa OFW. Pero alam mo, weird. Every time nagkakaroon ng crisis, ang pera padala ay tumataas. Oo. Bakit? Kasi nagdo-double time sila doon. Hindi lang yun. Mangungutang. Correct. Para may padala. Oo, mangungutang. Maraming OFWs may utang. Kasi mas magandang may utang sila doon, lalo na sa amo nila, para hindi sila makaalis. Para hindi sila makapagpaalam, hindi sila makalipat. Mangungutang sila pero ang passport nila hawak ng iba. Ang visa nila and so on. Parang ang ending, lalo lang nila binulubog sarili nila. Yeah. Alam mo, at ano mo ang ending nun? Kasi para lamang sa maling pagmamahal. At para sa maling pangangailangan. Alam mo, yung 3310 at saka yung iPhone, pareho rin namang pantawag yun at pantext eh. Totoo. Kaso gusto nung anak mo naka-iPhone siya kasi ang nanay ko nasa London eh. O hindi alam, nag-loan doon sa London. No? So parang, ang ending, they don't know anymore the difference between the needs and the wants become, deep and talagang hindi mo kayang isatisfy. Alam mo, nabalitaan mo ba yung kwento ng isang ama na humingi yung anak niya ng parang graduation gift? Ang hiningi, iPhone. Second hand. Pero nung pumunta sila sa mall, na-realize ng tatay 20,000+ at di kaya. Sinabi ng tatay, baka pwede ka maghanap ng mas affordable. Alam mo nang dahil doon, naglayas yung anak. Kung ako yung tatay, hiya mo siya. Hindi nga. Ito nga masakit. Alam mo ginawa ng tatay? Nangutang. Para ibigay. Alam mo trabaho ng tatay? Tricycle driver. Makalaya mo yun. Ang tanong naman doon, kung ganong klaseng anak, lumayas, hiya mo siya. Hindi niya deserve ang magulang na ganun. 'Di ba? So, marami akong ganyan. Pero may mga baliktad namang storya, Chinky. Paano? Halimbawa, meron akong estudyante, bulag. Ang nanay niya, hindi pumasa sa board. Sabi niya, sige, magte-take ako ng education, mag-aaral ako mabuti. Awa ng Diyos, naging top notcher. Siya ang first and only top notcher of the Republic of the Philippines na bulag. Wow. Abdul Aziz Dapiling from Zamboanga. Inoferan ko Chinky ng 100,000 na sweldo. Guaranteed income para mag-stay sa Manila, headquarters. Okay. Kasi trophy ko siya, bulag, top notcher, galing magturo. Alam mo sabi niya, sorry sir, pero pangako po kay Allah na pag ako po pumasa, babalik po ako para tulungan ng mga special children ng Zamboanga. Ano siya ngayon? Special education teacher. Wow. SPED teacher siya ngayon sa Zamboanga. Public school.
may mga ganong klaseng anak. At alam mo, nung nag-top siya, anong sabi niya? Napagiganti na daw niya yung nanay niya sa board exam. Di ba? Ang sarap nung mga storyang ganon. Yeah. Pero at the end of the day, it's really, it goes back to the person eh. Yeah. Ngayon, ako, binigyan mo ng cellphone yung batang yun. You did not make that child a better person. You did not make a better person out of that child. Lalo mo lang tinolerate yung pagiging kalos niya. And, Kaya nga, alam mo, mabalik tayo sa paksa na ito. Siguro ito yung tatlong na pwede ko natutunan. At siguro, sulat nyo kung ano natutunan nyo. Una, self-love is not selfish. Okay? Or self-care is not selfish. Number 2, yung unconditional love na binibigay mo sa mga mga mahal mo sa buhay. Yung may hangganan kasi may limit. Hindi ka pwedeng unconditional. Only God can give unconditional love. Ang kailangan siguro natin ma-exercise, lalo na sa mga taong tinutulungan natin, anong love na kailangan? Tough love. Diba? The tough love that can say no. Yeah. Tough love that can teach lessons. Yes. Alam mo, ang pinaka-powerful na storya ng tough love na talagang is the story of the prodigal son. Of course. Diba? Kasi nakafocus parati sa anak Yung naglayas, nawaldas. Pero hindi nakakalimot yung sa tatay. Imagine mo, humabot na sa punto, yung anak niya ay kumakain na ng kaning baboy. Yung tatay niya kilalang kilala. Imagine mo na lang, pardon me for this illustration, pero for lang to, para ma-appreciate nyo. Imagine mo kung may anak si Henry C. na naging sugarol, tapos nasa EDSA na kumakain ng kaning baboy, na hindi tinulungan. Di ba? Tiniis ng kanyang ama. Di ba? Pwede naman magpadala ng pagkain, ibahay lang siya, pero hindi tanggaping anak. Pero hindi ginawa ng tatay yon. Imagine mo ano sabihin ng tao kay Henry C. Yeah. Siya ngayon na masama ugali. Ay, di ba? Pero anong ginawa nung tatay, ng prodigal son? Hinintay niya na talagang matauhan at bumalik sa kanya at sinabi, tay, nagkamali ako at tanggapin mo na ako bilang alipin, hindi bilang anak. Kailangan natin malaman ang konteksto ng panahon na yun. Pag ikaw ay alipin ng panahon na yun, wala kang karapatan. Alam mo ba kung ang amo na sinabi sa Last Will and Testament, lahat ng alipin ko, pag ako ay namatay, sabay-sabay na ililibing ng buhay. Wala kang karapatan. Correct. Nung nakita ng kanyang ama na tunay na nagsisi, doon niya tinulungan. Tama. Yun yan, tinatawag na tough love. That's correct. It's blinded ang love eh. It's not love that's blind. It's the lover that's blind. Ay. Okay guys, we're talking about a lot of things and I'm sure marami ka natutunan. Wala na ako sa question. Pero I want to bring this down to a more realistic level. Magaganda yung sinasabi natin, yung mga success and everything. Pero lahat naman tayo meron tayong pinagdadaanan na mabigat na yugto sa ating buhay. Mayroon pang punto sa buhay mo, Dr. Carl Balita, na gusto mo na talaga umayo at pumigay. Alam mo, may observation ako dyan, Chinky. Every time itatanong ko yan, even to my very successful guests, kila Injap, walang ready answer. You know why? Because what did not kill us made us strong. Bakit ko alalahanin ng bagay na napakahirap kung napakarami kong bagay na maaalala napakaganda? Yung pagkalugi ng negosyo, yung pagsasara nung seminar center ko dati na Talaga? Pinakamalaki kasi noon bago ka mag-renew ng lisensya, kailangan mong mag-attend ng seminar. Pagtatabo lang naman ako ng pera noon kasi pinupuno ko ang gymnasium para mag-attend at magbigay ng certificate. Biglang nawala na yung requirement na yun. Sakit sa ulo noon. Hospital pa ako noon. Pero alam mo, pinakita nun sa akin yung ibang opportunities. Yung pagbagsak ng enrollment ng nursing. Wala na kaming estudyante halos. O kaya may estudyante kami, hindi ko kayang buhay ng kumpanya ko. Sakit nun. Pero anong nakita ko doon? Nakita ko na, wait, may iba pang market. Then I created the teacher's market. Then yun ang pumuno ng Philippine Arena twice. Para sa akin. Yun ang naglagay sa akin sa 200 branches all over the country. Kasi minsan, alam mo, yung adversity, pag nakita mo at nalampasan mo, you will realize na, wow, meron palang mas maganda pa.
Minsan pag umakit tayo ng bundok, pag narating natin yung tuktok, hindi madali yun. Pero pag narating mo yung tuktok, dalawa marirealize mo doon. Ano? Number one, uy, hindi pala siya kataasan. Pangalawa, pag narating mo yung tuktok, sabi mo, uy, meron pa palang ibang bundok. Ganun yun eh. So yung pinaghirapan mo, pag nalampasan mo, sasabihin mo sa sarili mo, meron pa palang iba. Wow. Galing. Like ngayon, nasaturate ko ng buong Philippines until I realize na, wait, naghihintay pala sa akin yung abroad. Overseas. Overseas. So that's where I started putting up all over the world. Wow. So guys, alam mo, ito ang importante. No? Honestly guys, pag ikaw may pinagdadaanan ka ngayon and you feel that you are the end of a rope, it's not the end of the road, it's the bend on the road. Paano lang, paliko ka lang. Meron pang opportunity. Diba? Huwag kang aayaw, huwag kang bibigay. At dapat iba yung tingin nila sa failure. Ang tingin kasi ng iba sa failure is kasalanan mo, failure ay ending of your story. No, these are just, it's not killing you, it's making you strong, no? Sa akin, ang failure ay stepping stones, eh. Yeah. At saka tandaan nyo dito sa room na to, tayong dalawa ang pinakamaraming failures. Or baka ako mas maraming failure. Or so, ibig sabihin, pag mga successful na tao ang kausap mo, at magbilangan tayo ng failure, ang dami nun. Pero papansinin mo, mas madaling itanong sa successful na tao yung vision. Experiment ko yan eh. Successful, kaharap ko. Tatanungin ko, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo ang sagot nila? Wala silang sagot. Mahirap matandaan. Pero tanungin ko, what do you see yourself 10 years from now? Ang bilis. Kasi nakatingin dapat tayo sa future. Of course, we celebrate the present, we live by the present, pero mindfulness natin nasa present, pero ang direction natin nasa future. Pero ito lang kasi, guys, ito lang, I hope that you will understand yung psyche at saka mindset. Kasi ikaw, pag may nasa gitna ka ng bagyo, gulo, yan ang mararamdaman mo, yan ang reality mo ngayon. Pero para sa mga taong kaabot na sa ibang, like si Manny Pacquiao, may tatanungin mo, di ba? Bilyonaryo na siya, maganda ng buhay niya. Kung tanungin mo sa kanya yung mga pinagdaanan niya, 'di ba? Hindi na niya masyadong naalala niya pero hindi na niya iniinda. Kasi hindi niya nararamdaman na. Correct. Iba na yung pakiramdam niya eh. Pero pagkausap mo ang isang tao na may pinagdadaanan pa, iyan ang pag-uusapan niyo. Yung iniinda niya yung sakit ngayon. Basta wag yung tambayan yung sakit at yung problema. Simple lang yun. Pinagdadaanan lang dapat. Dinadaan. Wag mong pagdaanan mo lang. Wag mong tambayan. Ang iba tumatambay eh. Kaya nga eh. Yung iba, ang daming reklamo sa buhay, wala namang ginagawang bago. Reklamo sa employer niya, ba't di mo layasan, maghanap ka ng ibang employer o maghanap tayo ka ng sarili mong negosyo. Ganun lang naman. Ang dami natin reklamo sa buhay na pwede namang i-appreciate mo yung buhay. Perspective eh. The glass that is half full is also half empty. Yeah. But don't forget that the glass, most importantly, is refillable. Yeah. Kaya nga may kasabihan, di ba, Dr. Carl? Habang may buhay ay may? Pag-asa. Hindi. May? Pagsubok. Yung kasi pagsubok na yan, huwag kayong mag-alala na, pagod kayo, na wala kayong tulog. Ang mahirap yung walang gising. No? Ang mahirap yung pag wala kayong problema, malamang patay na kayo nun. Yeah, at saka at the same time, pagkatapos ng bagyo, unos, sisikatin ng haring araw. Di ba? Alam mo, guys, ito lang again, we're not trying to gaslight or pinabaliwala natin yung pinagdadaanan nyo. No, dumandi kami doon. Pero yun nga, pag may pinagdadaanan ka, again, ulitin yung sinabi, huwag mong tambayan. Pagdaanan mo lang. Dahil, rin yan, yung word na maniwala kayo, makakalaya rin kayo. Giginhawa rin kayo. Uunlad din kayo. Aasenso rin kayo. Siguro, kung magdidesisyon kayo. Yeah, kung may gagawin kayo. May magandang example. May paparating na bagyo. Anong usually ang takbo ng mga animals? Palayo, di ba? Sa bagyo. Totoo. Ang buffalo, hindi. Pupunta sa gitna. Susugurin niya yung bagyo. Alam mo kung bakit? Tama siya eh. Bakit? Pag tumatakbo ka, mabilis na dating ng bagyo, mahahabol ka niya. So napakatagal na may bagyo sa buhay mo. Tama. Ang ginagawa ng buffalo, dahil malakas siya, at alam niya malakas siya, sasalubungin niya yung bagyo. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag sinalubong mo yung bagyo, sandali lang siya dadaan. Sa lalagpas kasi yung bagyo. Lalampas yung bagyo. Imagine mo kung ito yung bagyo, kung iikot kang ganyan, maghahabulan kayo ng bagyo. Napakatagal ng bagyo sa buhay mo. Ginagawa ng buffalo, ito yung bagyo. Okay, sige, paparating ka, sugurin kita. So, maiksi lang yung encounter mo. So, in other words, kung may problema ka, harapin mo.
Para ma-solve. Harapin mo. Speaking of utang, paborito mong usapan to. Nagkaroon ako ng utang dati. Magkano? 200,000. Nung nag-umpisa ka pala. Dalawa kaming may utang. Nag-umpisa ka pala. nun. Oo, Dalawa malaki kami. na yun. Malaking pera. Malaking pera yun. Dalawa kaming may utang. Hindi ko kayang bayaran. Yung kasama ko, partner ko, tumakbo na. Nagtatago. Ako, hinarap ko yung tao. Alam mo, sabi ko, may utang kaming dalawa. Gusto kong bayaran yung 100,000 na utang ko. Pero hindi ko pa kaya. Pwede bang terms or something, etc. Nag-interview siya. Ano bang ginagawa mo, Carl, ngayon? Sinabi kong ginagawa ko. Sabi niya, oy, may project ako So, pwede ka bang magsalita sa grupo ko? Sa Dubai, Abu Dhabi. Sure. Pupunta kasi ako kailangan ko ng speaker. Pwedeng ikaw na lang. Sabi ko, sure. Alam mo, sabi niya, pwede bang yun na lang ang bayad mo sa akin? Oh, why not? Anong ending? Trip to Dubai? All Free? expenses paid? Oo. Magsasalita lang ako? Kahit libre, gagawin ko? Bayad ka Bayad pa. ng utang. Ito pa. Oh, I found a friend. wow. Then I established a network. Wow. And I'm in Dubai because of that. Wow. Alam mo kung bakit hinarap ko yung problema ko? Yeah. Yung kasama ko, nasa na ngayon? Baka nagtatago pa hanggang ngayon. Ay, tumatakbo pa at hinahabol pa ng bagyo. Bagyo. Guys. Ako, hinarap ko yung bagyo. Alam ko malaki yung bagyo. Abogado Demanda ko nung kulong ako di ba? Hinarap ko siya. Guys, sa palagay nyo, again, do you think me and Carl Balita deserve to have a show? That's number 1. Number 2, deserve ba namin na magkaroon ng isang programa together na isang probably seminar or session? Alam mo, again, parang nahiya ako na nag-prepare pa ako ng mga tanong ko na hindi ko naman natatanong. Di ba? Ang lalim na pinag-uusapan, guys. Ito lang this is a powerful lesson for you guys. Kung may pinagdadaanan ka ngayon. Daanan mo lang. Oo. Hindi harapin mo. Harapin mo. Harapin mo. Guys, kung may utang ka, harapin mo. Kung may problema, kausapin mo. Running away from the problem will never solve your problem. It will just make the matter worse. Pero once you face the problem, you ask God to give you the grace. Believe me, makakalabas ka. Hindi aksidente na pinapanood mo tong video na ito. Maniwala ka. So, ito next na katanungan. Ano naman specific mindset and belief na talagang nakatulong sa'yo? I'm sure hindi ka naman ganito nung nag-umpisa ka, Carl. Abundance. There's so much for everyone. Hindi ako makikipag-away para sa isang kliyente o isang customer. Because there's really so much for everyone. Yeah. Kung magsisimula ka na may feeling ako na if somebody gains and I don't lose anything, that's okay. I mean, yung security sa sarili mo, dapat nandun Yeah. Nung magkasama tayo sa show. Yeah, grabe. Wala tayong problema noon. Hindi tayo nagsasapawan. Hindi pwedeng ako yung main host, ikaw yung co-host. Kasi I don't lose anything when you become Chinky Tan. Yeah. You don't lose anything when you become Carl Balita. In other words, huwag ka madamot. The world is a very generous universe. Huwag ka madamot. Yeah, you never lose anything when you light other people's candle. Correct. Diba? Pero alam mo, ito lang guys, this is the first time siguro. Many times I've already appreciated si Dr. Carl Balita. Pero this is the first time publicly I would like to acknowledge. Kasi akong paniniwala ko, ang isang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. So I would say, the reason why I became a broadcaster right now sa TV and radio, malaking bahagi po si Dr. Carl Balita. Na nabigyan ako ng pagkakataon, nag-umpisa ako sa DZMM, naging co-host ako niya, ang dami ko natutunan at totoong sinasabi po niya na hindi siya naging madamot at binibigyan niya ako ng airtime, tinatanong niya ako, hinahayaan niya ako, kaya Carl, maraming salamat. Tama. That's salamat dahil you have that gratitude and that's important sa buhay. Gaano karaming tao ang kagaya mo, kukonti. Yung iba kaya sila magaling sila. Nakalimutan nila na may mga tao palang nakatulong sa kanila. And that it pays a lot. And the universe gives you back that generosity. Yeah, yun nga, natandaan ko nung, di ba, nagpaalam ako sa iyo na nabigyan ako ng parang offer sa kabilang programa na yan, tuwan-tuwa ka pa sa akin na sinasabing na, oy,
at least magkakaroon ka ng sariling programa. And grabe talaga, super thankful ako sa iyo, number one, kay DJ Laila, tsaka Dora. Siya tumulong din sa akin. Yeah. Si Chonky Benz, ang nagbigay ng pangalan ng programa kong Chink Positive. Talagang, imagine mo, on our first year, na nominate kami sa KBP, 20th KBP Golden Dove Awards sa show. Nandun ka. And grabe, na-shock talaga ako nung kami po ay napili. Di ba? Parang sabi ko, Lord, ano ba to? Na sobrang thankful. Yeah. Maraming salamat, Carl. And you're most welcome. You know what I'll tell you? You deserve it. It's yours. It's yours from the beginning. Pero gaano karaming tao ang papayag na may ganun? Diba? Gaano karaming tao ang nadideprive dahil yung mga tao sa paligid niya hindi ganun. Ganun din tayo. Like, for example, paano ko masama ugali ko nun? Hindi ka bibigyan ng mic, ma-monopolize ko yung show. Diba? I will not be happy na kinuha ka ng kabila. Na alam nyo naman na may offer din ako, no? Kaya lang, alam mo yung mga ganung bagay. But decisions na ginagawa natin are actually stepping stone. Yeah. At saka, whenever I see you, whenever I see your video and see what you do, your bestsellers, I have a smile in my face and say, I'm happy for Chinky. Yeah. Saan ako nagsimula? Tsaka yun, I don't even look at it that way. Because what you are gaining is what you deserve. Kaya pagka minsan, pag ang dumadating sa'yo, puro problema, maybe that's what you deserve. Yeah. Guys, ito lang sabihin ko sa inyo, huwag nyo kalimutan yung mga taong tumulong sa inyo nung nagsimula kayo. Kasi ito rin mga taong mamimit mo eh. Pag ikaw ipababa na. Di ba, mas maganda na wala kang tinanim na masamang tinapay. So right now, let me switch naman. Ano yung isang daily habit ng isang Dr. Carl Balita that makes you successful? Sa gabi muna ako mag-uumpisa kasi bago matulog. Nocturnal. No, because minamarinate ko yung utak ko ng positive. I'm very reflective, Chinky. Yung ginagawa ko sa gabi, doon ako nag-uumpisa eh. My day starts when I sleep. Yeah. Because my sleep prepares me for the day. 8 hours ka? 8 hours? Yeah. Hindi yung pagising ko, doon ako magpaplano ng araw. Bago ka pa matulog? Bago pa ka matulog. Nakaset na, no? Pag pumikit ako, nire-review ko yung buong araw, nire-rewind ko, ang tanong ko sa sarili ko, kung mauulit ang araw na to, what will I do better? Gabi. So mamayang gabi, part ka ng gabi ko, sasabihin ko, kung ma-interview ulit ko ni Chinky Tan, ano nakalimutan ko sabihin? Gabi. Ganon. Tapos mamarinate ko na yung utak ko ng positive thoughts. Isipin ko anong gagawin ko bukas, anong schedule ko bukas, how will I do it right, hanggang makatulog ako. Of course, in prayer. Pagising ko, nandun na yun. So kung may galit ako, inis ako, whatever negative, tatanggalin ko yun. Ayoko i-marinate ang utak ko sa bulok na kaisipan. So pagising ko, rush na usually yan. Bakit rush? Kasi, oras mo, mabilis ang time. Ligo, kain. I choose food that I eat. Kita mo, pumayat ako. Yeah. Oo nga, laki. Medyo exercise, tamad ako eh. Oo. Kaya nahanap ko. Kaya pag nagle-lecture ko, lakad ako ng lakad. Yun ang exercise 10,000 steps, yeah. Yan, lakad, yun ang ano ko. Then, I interact a lot to my people. Yeah. I meet a lot. Yeah. Yun ang routine ko. Grabe talaga. Alam mo, naano talaga ako, nabuhayan ako. Maraming salamat na pinaunlakan mo ako sa pagkakataon na ito. Alam mo, babalik ako ulit sa inyo. Tatanungin ko kayo. Kung mabigyan kami ng pagkakataon na magkasama kami at may gawin kami together, no? Ano masasabi nyo? Pakitype lang sa comment section. So kayong huhusga. Pagka wala kayong kino-comment, hindi ko itutuloy. Kung may kino-comment kayo, mag-uusap kami, Dr. Carl. Yeah, sure. Oo. Ako, I would love to. Malapit na ang bear. I think the mood of people is, is to start something new. At saka ito naman, yung kung mabigyan, wag naman sana. Maraming false gurus ngayon. Minsan nanonood ako ng mga content, napapailing ako at sinasabi ko sa sarili ko, ang dami pa namang followers pero mali yung turo. Or values. Mali yung values, mali ang prinsipyo. For example, yung debate ng diploma, college o diskarte. Pero masarap lang sabihin pwede ang diskarte kung wala kang diploma. Pero kung meron kang diploma, hindi mo naman sasabihin walang kwenta ang diploma mo at diskarte ka na lang. So, it's really about finding your purpose. Babalik tayo ng Chinky. Hindi talaga mawawala yun. And the more we compare them with our generation and their generation, the more they don't understand. Ang laging mali sa atin, in general, is when we compare, even happiness,
becomes dampened when we compare. Tama. So, ginagawa natin, compare natin generation. Nung panahon namin, panahon nila. Swerte nyo kasi nung panahon ninyo, wala. Ay ngayon, malas ba kami? No. It's how we guide them. We have to realize that iba yung mundo nila at acknowledge natin yun, tanggapin natin yun. Dahil iba yung mundo natin, hindi ibig sabihin mas maganda yung mundo natin kaysa sa mundo nila.